Hi guys, it's me Gian and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-usapan natin ang apat na animal zodiac na sinasabing kabilang sa Fantay Soy for the year 2024. Mainam na mas maaga nating malaman ang kapalaran ito nang sa gayon ay ating mapaghandaan ang medyo tagilid na prediksyong ito para sa taong 2024. But before going further, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng Fantay Soy at paano ito makakaapekto sa ating buhay. Ang Fantay Soy o Grand Joke of Jupiter ay sinasabing ang constellation na direktang nakakaapekto sa ating buhay or the ruler of our year. At ang mga taong designated nitong Grand Joke of Jupiter na ito ang tinatawag na Taysoy. Napakarami ng interpretasyon ukol dito, subalit ito ang ilan sa mga sinasabing epekto ng Taysoy sa ating mga tao. Number 1, unfavorable financial luck or maging sa negosyo ay magiging hindi masyadong maganda yung flow ng income para sa mga taong affected ng Taysoy. Number 2, problema sa pamilya, sa mga kaibigan, sa relationships at maging sa trabaho. Worst case scenario ay illness, health problems, accidents, at iba pang negatibong pangyayari na maaring mangyari sa buhay ng isang tao. With that, I am having here mga do's and don'ts para sa mga taong in conflict with Taysoy. Ito ang mga bagay or practices na kadalasan or laging ginagawa ng mga Chinese to avoid or kung paano nila mas pwedeng iwasan or pagaanin yung mga negatibong enerhiya na maaaring dulot sa kanila kapag affected sila ng Taysoy. Unang-una, adapt a positive mindset. Kasi 'di ba, according to the law of attraction, kapag positive yung mga iniisip mong bagay, it will outcome to a positive life. So, kabaliktaran naman ito na kapag laging negative yung mga iniisip mo, lagi kang nagwo-worry kahit sa mga maliliit na bagay, lalong-lalo na kapag iniisip mo na maaring kasama ka nga sa Taysoy or affected ng Taysoy. So, kapag lagi mong ginugulo ang iyong isip, magiging negative na din yung vibe mo for the rest of the days. So, maganda kasi yung stress na dulot nito ay mas lalong magpapabigat sa iyong mga dalahin araw-araw. And it could cause serious problems kagaya ng mga health problems na dulot na din ng stress. So, think positive and adapt a healthy and positive mindset. Number 2, umattend ng mga happy celebrations kagaya ng mga Thanksgiving, birthdays, parties, kung saan pwede kayong makakuha ng positive energy. Number 3, hanggat maaari, iwasan ang pagbisita sa hospital or pag-attend ng mga funeral kasi yung mga lugar na yon ay puno ng negative energy. Pero syempre, depende pa din sa inyo yon. Kasi yung tradisyon natin na yon na makiramay, lalong-lalo na kapag close natin yung mga tao na andun sa ospital or maaaring yung nasa funeral. So, it's up to you. Sinasabi ko lang na to avoid or para maiwasan or mabawasan yung effect ng Taysoy ay hanggat maaari umiwas sa mga lugar na iyon. Number 4, may mga tradisyon ang Chinese to avoid misfortune. So, isa na dito yung pagdodonate ng dugo or pagpapabunot ng wisdom tooth. Number 5, do charity at huwag maging selfish. So hanggat maaari, i-share yung inyong mga blessings, umiwas sa gulo, umiwas sa mga pagtatalo. Kasi kapag good vibes yung sinishare mo, syempre good vibes yun din ang babalik sa'yo. So do good para maganda din yung mga outcome at flow ng energy na papasok sa inyong buhay.
Number 6, hanggat maaari. Kahit gaano mo pa siya kahilig, pero kapag nabilong or isa ka sa mga taong yung zodiac mo is under Tai Sui, umiwas muna sa mga extreme na gawain or extreme sports kasi prone siya sa accident. Number 7, ugaliin ang palaging pag-check ng sasakyan kasi para maiwasan yung mga aksidente, kailangan mag-drive safely at syempre huwag mag-drive ng lasing. So, kapag alam mo na isa yung zodiac or kahit hindi ka affected ng Tai Sui or hindi ka na-declare na yung zodiac mo ay isa sa mga affected ng Tai Sui, kailangan pa din siyang maging ugali mo na i-check para mas maging safe at mas maging panatag ka sa iyong mga biyahe. Number 8, double check mga investments or kung sa tingin nyo medyo risky yung business or yung mga proposals, mga investments na binibigay or isinishare at kailangan yung tanggapin, so ipagpaliban na muna, kailangan pag-isipan nyo muna ng mabuti kasi at risk yung financial status ng mga taong affected ng Tai Sui or mga zodiacs na kabilang sa affected ng Tai Sui. Number 9, umiwas sa mga accident-prone areas at saka yung mga areas na crowded, at, kagaya ng mga construction sites or mga repair shops, yung maraming mga bagay na pwedeng mahulog. So, kailangan mong umiwas sa mga lugar na yun. At syempre, the last but not the least na pwede nating gawin kahit na hindi tayo sinasabing affected ng Tai Sui ay ang magdasal. Magdasal tayo palagi para i-bless yung buhay natin, ilayo tayo sa mga sakuna, sa mga disgrasya, sa mga misfortunes kasi yun lang naman talaga lagi ang dapat nating kapitan. So yung mga Chinese, meron silang mga ritual na ginagawa after the New Year to avoid at para maiwala or palabasin yung mga malas at iwasan yung Tai Sui. So tayong mga Pilipino, lagi tayong magdasal kasi yun talaga yung guidance at yung protection natin sa araw-araw. So, the key word here is to stay positive para maka-attract ka ng positive energy, to stay faithful, to do good, at syempre, laging manalig sa kakayanan ng Diyos. Na umabot kayo sa part na ito, please comment down below kung ano yung zodiac signs nyo. Kasi in a minute, I will be announcing or syempre hindi naman talaga tayo excited na i-announce ito. But then, I have to say this kung ano yung 4 na zodiac signs na sinasabing affected ng Fan Tai Sui for the year 2024. Kung bago lamang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe on my YouTube channel para maging updated kayo for more videos kagaya ng mga video na to. Kung nagustuhan niyo din yung video ko na to, please don't forget to like and click the notification bell for more updates. For the year 2024, may 4 na Chinese zodiac ang idiniklarang under Fan Tai Sui. Sila ang mga taong apektado ng Grand Duke Jupiter depende kung sa anong buwan ito magko-collide sa kanilang kapanganakan. Let's consider this as an awareness for us to be prepared but don't overthink dahil kagaya nga ng sinasabi ko kanina, stay positive to have a positive life. Kung nais nyo pang magpatuloy, stay tuned dahil sasabihin ko na kung ano ang mga animal zodiac ang apektado ng prediksyon na ito. Number 1 is Year of the Ox. So, medyo magkakaroon ka ng setbacks at problema sa iyong career at trabaho. Kaya mas okay na mag-stick na muna sa traditional method at iwasan ang mga risk from business to investments dahil ito ang linyang apektado ng Tai Sui para sa mga Ox. Stay patient at magporsige palalo. Ito ang mabisang panlaban sa mga setbacks na ito. Number 2. Year of the Rabbit. So, conflict sa work, health problems, at financial difficulties.
Kaya habang malayo-layo pa ang 2024, invest more into productive activities. Umiwas sa pagkipagtalo, huwag maging selfish, have some diet plans and exercise, take vitamins, at syempre mag-relax to stay healthy. Start saving na din upang may madudukot in case this may happen. Pero just pray and do good. Kaya yan. Number 3, Year of the Dog. Magkakaroon sila ng struggle sa kanilang career at medyo mahihirapan silang ma-improve ang kanilang sariling kakayanan to achieve promotions dahil medyo clouded talaga sila ng taysuy sa taong 2024. Subalit, the dog can rely on their loyalty and honesty to overcome difficulties and build stronger relationships. And the last but not the least is the Year of the Dragon. Ang Year of the Dragon ay isa sa sinasabing bibigyan ng ningning sa taong 2024 under the Year of the Wooden Dragon. Subalit, tansuy will carry challenges and obstructions also to this Year of the Dragon, primarily for those who fight evolution or are hesitant to adapt. On some parts of 2024, kung kailan lilitaw ang Ranjuk Jupiter into the Year of the Dragon Zodiac, you may experience some potential financial problems at maaaring maging issue din sa loob ng bahay at iyong marital status. Pansamantala lang yan dahil sa taglay na positive energy ng dragon, they are empowered to overcome and adapt to their surroundings and welcome the winds of change para ma-embrace ang mga bagong opportunities at makapag-set ng goals. The coming Year of the Dragon have a lot to offer, subalit kailangan pa din ng maiging plano at determinasyon to achieve an auspicious journey. The dragon is a symbol of luck, wisdom, and success. So maintaining a positive attitude and focusing on the good things in life can attract more positivity and abundance.